natin gawin ang Panginoon ng ating pastor. Ang Panginoon ang aking pastor, pinagiginhawa ko. Lubos ang loob niyang hinayay sa iyong pastulan. Pahingahan ko'y payapang matisan, at isang kaluluwa ay kaginhawaan sa tumpak na landas. Siya ang matuluhay. Ang Panginoon ang aking pastor, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-aayos ng Espiritu Santo, naway laging sumayin. Magandang tanghali sa inyong lahat. Sinisimulan natin ang isang Tagalog sa linggong ito, sa ika-4 na linggo ng panahon ng Kwaresma. At sa ganitong panahon din na tayo ay nakakaranas ng maraming pagsubok sa buhay dala ng COVID-19, ng sakit na ito. Ininadalangin natin sa Panginoon ang mga intensyon ng Santo Papa para sa buong simbahan at sa lahat ng mga tao, bansa, lahat ng mga naapektuhan ng ganito karanasan. Bilang paghahanda sa ating banal na pagdiriwang, hihingi natin ang tawad sa Panginoon lahat ng ating mga pagkukulang at pagkakasala. At tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, pagawarin tayo sa ating mga kasalanan, at magbabayan tayo sa buhay ng walang hanggan. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Manalangin. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalamaya, ang sambayan ng Kristiyano ay makatulong masaya sa pagdiriwang ng dakilang kamistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Magsiupo tayo sa dali at makinig sa Diyos. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko na maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Nang magkaharap-harap na sila, nakita na Samuel sa iya. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kataksigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas lang ang anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko.
Isa-isang tinawag niya siya ang ito niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, "Wala ka na bang anak hindi iyan?" "Meron pang isa, iyong pinakabata at pastor ng aking mga tuka," sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggang hindi sila dumarating." At sinundo nga ang anak nito ni Jesse. Siya ay makisig na binadrilyo, malusog, at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko. Pahiram ko siya ng dalis." Kinuha ni Samuel ang sisiglan ng dalis at pinihiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanyan ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon. Pastor ko ay Panginoon Diyos, hindi ako magdadako. Pastor ko ay Panginoon Diyos, hindi ako magdadako. Panginoon ay aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinagigimlay sa kainang na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Pinibigyan niya ako ng bagong kalakasan. Pastor ko ay Panginoon Diyos, hindi ako magdadako. At sang-ayon sa pangako ng kanyang binitawan, sa matuwid na landasin, doon ako'y inaalakay. Kahit na ang daay ko'y tumatahak sa kalilan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, na tungkod mo at mamalo ang gabay ko at sanggalan. Pastor ko ay Panginoon Diyos, hindi ako magdadako. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang bilang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko'y lamisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaakaw. Pastor ko ay Panginoon Diyos, hindi ako magdadako. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalaki at malanahan. Pastor ko ay Panginoon Diyos, hindi ako magdadako. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nananapat sa mga tao na liwanagan, sapagkat ang natutugyan ng pamumuhay sa liwanag ay pawang-mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kahiya-hiyang pangitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalagyan ay nililiwanagan, at ang naliliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, magbangon ka mula sa mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of heaven's glory. Praise to
Christ, King of endless glory. I am the light of the world, says the Lord. Whoever follows me will have the light of life. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo. Noong panahon iyon, sa paglalakad ni Jesus ay pinakita siya isang lalaking ipinanganak na ulang. Tinanong siya ng kanyang pangalagaan, Rabay, sino po ang nagkasala at ipinanganak na ulang ng lalaking ito? Siya o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak na ulang ng lalaking ito, hindi dahil sa pagkakasala, dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat natin gawin ang mga ipinagagawa na nagsugo sa akin samantalang araw pa. Darating ang gabi at wala na makagagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, si Jesus ay lumulak sa lupa at gumawa ng putik. Ibinahin niya ito sa mata ng bulan. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang kahulugan nito ay sinubo. Maghilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulan at ang nagbalik ay nakakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namapalimos pa. Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan, iyan nga. Hindi, kamukha na. Wika ng iba. Sumagot ang lalaki, ako nga po iyon. Paano ka nakakakita? Tanong nila. Sumagot siya. Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng puti at ipinahid sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi sa akin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Kaya pumaroon ako at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Ewan ko po, sagot niya. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating ulan. Araw ng pamamahinga, gumawa si Jesus ng puti at padilatin ng ulan. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng puti ang aking mga mata, naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakakita na ako. Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang tao iyan, sapagkat hindi niya ipinag-iinit ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makagagawa ng ganitong kababalaghan ng isang makasalanan at hindi sila magkaisa ng kalagayan. Kaya tinanong nila uli ang daming ulan. Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata. Ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya isang propeta sa dunia. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y dating ulan, kaya ipinatawag nila ang mga magulang ng taong iyon. At tinanong sila, anak, balino ito. Talaga bang siya'y ipinanganak na ulan? Bakit nakakakita na siya ngayon? Sumagot ang kanyang mga magulang, alam ko namin siya ang aming anak, at siya ipinanganak na ulan. Ngunit hindi namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpalilan sa kanya. Siya na po ang tanong ninyo, siya ay may sapat na gulang na at nakapagsasabi ng tungkol sa kanyang sarili. Ganito ang sabi ng kanyang mga magulang, dahil sa takot sa mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudyo na itiwala sa sinagoga
ang sino mang magpapakayag na si Jesus ang Mesiyas. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, siya'y may sapat na gulang na, siya po ang tanongin ninyo. Kaya muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sabihin mo ang totoo. Alam namin makasalanan ang taong iyon. Hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi tungkol niya. Isang bagay ang alam ko, dati akong bulag, ngunit ngayon'y nakakita na. Ano ang ginawa niya sa iyo? Tanong nila. Paano niya pinadilat ang iyong mga mata? Sumagot siya, sinabi ko na sa inyo ang ayaw ninyong pakinggan. Anong ibig ninyong marinig uli? Ibig din ba ninyong maging alagad niya? At siya'y inalimusta nila. Ikaw ang alagad niya, sabi nila. Ngunit kami mga alagad ni Moises, nalalaman namin nagsasalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang tao yun, hindi namin alam kung saan ang galing. Sumagot ang lalaki, yan nga po ang katakataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling, gayong pinadilat niya ang mga mata ko. Alam natin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Buhat sa pasimula ng sanlibutan ay wala pang nakapagpapadilat ng mata ng taong pinanganak na bulag. Wala pang nakagagawa ang tao iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos, sumagot sila. Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pang nagtutulong sa amin, at siya'y ipiniwala nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay ipiniwala ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo sa akin upang ako'y manampalataya sa Kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo. Ani Jesus, sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, isang kaharunan sa sanlibutan ang pagparito ko upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseo malapit sa kanya at siya'y tinanong, ibig mo bang sabihin, bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinasabi ninyong nakakakita kayo, kaya nananatili ang inyong mga kasalanan. Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin ang Panginoon Jesus. Magsiyo po tayo sa inyo. Sa muli, atin po kayong binabati sa pagsama sa ating pagdiriwang ng Misang Tagalog para sa lingkod ito. Na-schedule po natin dito sa Santa Marta. We have posted the schedules for the Sunday. If you'd like to join us for our live streaming, the 7:30 Mass is in Spanish, the 9 o'clock Mass is in English, and now we're trying to test run this Mass in Tagalog. For all our parishioners who are wanting to celebrate Mass also in Tagalog. Yung iba sa kanila nanonood sa misa sa Pilipinas para makaintindi at para makapagdiwang ng Tagalog. At ito po ay ating sinusubukan kung ating rin magagawa sa ating parokya dito sa Santa Marta. Maraming problema ang dumarating sa mundo. Ang tanong mo dito, bukas ba ang ating mata? Ano ang ibig sabihin ng nakakakita? Ano ang ibig sabihin ng tinitignan ang dapat makita?
Meron akong isang paring na kilala. Ang paring ito ay napakamasayahin, napaka-outgoing, maraming kaibigan. Pero habang nakikilala ko ang paring ito, may isang bagay din ako nakita sa kanya. Although the physical appearance hindi po visible, pag tinignan mo siya, pero ang paring ay bulag. Masayahin, palakwento, pero hindi nakakita. Sinubukan ko kausapin kung saan nanggaling ang kanyang pagkabulag. At nang marinig ko ang kanyang kwento, mas lalo ako namangha at umangat sa kanyang pananampalataya. Sabi niya, dati siya ay isang paring na hinihingan ng mga tao ng tulong. Sa kanya nakasalabay ang mga tao, sa kanya tumihingi ng tulong ang napakaraming tao. Nalang dumating sa pagkakataon na habang tumatagal siya, lumalago ang kanyang mata. Nagpatingin sa doktor at sinabi ng mga doktor na bubulan na kayo dahil sa inyong karamdaman. Hindi niya matanggap ang kanyang sitwasyon. For the longest time, he lived in depression. Sinisi niya ang sarili niya, umabot siya sa pagsisi sa Diyos. Sinabi niya, alam niyo naman, pwede niyo kunin ang isa kong kamay, isa kong paa, wag lang ang aking mata. Ayokong mabuhay sa akin. To make the long story short, nabulag ang pari. Habang siya ay nabulag at hindi makakita, sobrang baba ng tingin niya sa sarili. Nagkataon, merong isang pari na tinatawag na hidden priests na nagpapagaling. Ang may nagsabi sa kanya na, Father, punta tayo sa kanya at tingin natin ang tulong. Baka makatulong sa iyo. Ang paring sabi niya, alam niyo naman na hindi ako nagdedepende sa mga tao. Kaya ko to. Ayun, kaawaan ko ng tao. Pero dahil sa pagpipilit, nakumbinsi ang pari, pumunta. Pagpunta niya doon, nandun siya sa isang sulok at ayaw niyang ipahalamak sa mga tao na siya ay. Pero narinig niya na mayroong isang tao na nagbulong doon sa healing priests na mayroong kang kababayan dito na karinig at nais magpahil sa iyo. Ang sunod na pangyayari, ikinagaling ng pari. Dahil inalaw sa microphone na mayroong isang paring bulag na naririto at gusto rin magpahil, magpagaling. Iyang-iya siya sa sarili, tinawag ang pangalan, galit na galit, at bakit kailangan pa siyang ipahiya. Pinaupo siya sa may harapan, hindi ng pari. Tahimik lamang siya. Pagkatapos ng healing session, pagkatapos ng misa, umuwi ang pari. Pagkatapos ng isang linggo, nabalitaan ng lahat na siya ay pupunta sa kanyang sariling simbahan. Nung pumunta ang healing priest na sa simbahan ng pari niya, humingi siya ng pagkakataon para makausap ito. At nung makausap niya na ang pari na nagpapagaling, sinabi, ngayon, akin ang naiintindihan kung bakit ako wala. Hindi dapat ako manatili sa kanila. May rason ang Diyos. Hindi ako dapat nananatili sa dilim. Pwede ako maging masaya kahit na may problema at may kaliliman sa mundo. Kung makikita natin, ito rin ang sitwasyon ng mundo ngayon. Tayo ay nabubuhay sa krisis, tayo ay nabubuhay sa dilim,
dahil sa sakit na dala ng COVID-19. Hindi natin alam kung bakit kayo. Ito po ang nais kong sabihin sa inyo. Ano ang kaibahan ng talagang nakakakita sa mga taong ayaw makakita? Madalas, nakikita lang natin ang panglabas. Pero may mga tao mas higit na nakakakita at higit na nakakaranas ng kahirapan. The problem with this disease is that we're fighting an invisible enemy. Isang kalabang hindi nakikita. Nasa paligid, nasa mga tao, pero hindi natin alam kung sino meron at sino wala. Ang sinasabi ng gobyerno, ang sinasabi ng nasa otoridad, tayo ay mag-ingat. Tayo ay dapat maging handa. Sila ay nakakakita ng mga bagay na hindi natin nakikita. Kadalasan sa tao, ang umiiran ay tigas ng ulo. Merong isang doktor na matay dahil ang isang pasyente hindi sinabi, nagsinungaling sa kanyang kulay na kalagayan. Hindi niya nakikita kung gaano kagrabe ang kanyang kalagayan dahil sa pagsisinungaling namatay ang taong dapat tutulong sa kanya. Mga bagay na dapat makita, mga bagay na dapat tinitignan at pinag-aaralan. Ilang tao ang bulag sa Ebanghelyo? Minsan sasabihin natin, isa lang yung mama na pinanganak na bulag. But I guess there are a lot of blind people in the gospel. Napakaraming bulag. Simulan natin sa mga apostoles. Sila na alagad ni Kristo. Sila ang nagtatanong, kaninong kasalanan ito? Kasalanan ba niya o kasalanan ng mga magulang niya? Napakaraming itinatanong, pero hindi itinanong ang isang bagay na importante. Paano mo siya matutulungan? Kadalasan, ganun tayo sa buhay. Inumuna natin ang napakaraming complaint, ang napakaraming sitwasyon, pangsariling sitwasyon. Pero hindi natin tinatanong ang esensyal na tanong. Paano mo makakatulong? Kaysa sa makatulong, kadalasan tayo ay nagiging sanhi ng mas malaki. The apostles were blind because they failed to ask the essential question, how can I help? Si Mother Teresa na isang santa, siya rin ay nakakita ng napakaraming sitwasyon sa Calcutta, sa India. Pero hindi niya itinanong bakit ay mahirap, bakit sila naghihirap. Ginawa niya ang sarili niyang makakayanan para makatulong sa mahirap. Ito ang pagkakaiba ng nakakakita sa di nakakakita o nagbubulag. Ang pangalawang mga taong bulag sa Ebanghelyo ay ang mga magulang ng taong bulag. Bulag sila dahil hindi nila maamin na si Kristo ang nagpagaling sa kanilang anak. Gusto nilang iwasan ang pag-amin na yan ay anak namin, pinagaling ni Kristo. Dahil ayaw nilang mapalayo sa iglesia, ayaw nilang mapalayo sa simbahan. Mga tao nagbubulag-bulag sa kapangyarihan ng Diyos. Pangatlong taong bulag, ang mga Pariseo, kahit na gumawa ang Diyos ng kababalagan, tinitignan nila ang batas sa di pagsunod ni Kristo sa araw ng pamamagitan. Anong klaseng tao tayo? Tayo ba ay bulag pa rin? O tayo ay nagbubulag-bulag sa realidad?
Ano ang mga bagay na dapat nating makita sa sarili natin at sa pangyayari sa mundo. Ang problema ng sakit na ito ay dapat natin makita sa mata ng pananampalataya. Ang mata na ibinigay ng Diyos sa atin para makita na siya ang may solusyon sa ating nararanasan. Gawang sa ating pagsisimba o di pagsisimba ng pisikal sa simbahan, makita natin sa kalooban ng puso ang Diyos ang may kakayanan para ibalik tayo sa pagiging mga tao na natin. Ang mga ebanghelyo para sa panahon ng Kwaresma ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon para makita si Kristo. Jesus, the light of the world. Siya ang may liwanag ng mundo. Siya lamang ang ating kaligtasan, ang magbibigay sa atin ng lubos na kaliwanagan. Nawa, tayo rin ay makakita ng tama dahil si Kristo ang ating liwanag. Tumayo tayo. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, sumilang sa pagpapawal magkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Sumilang ang hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagkadiyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating habang mga tao at dahil sa ating kaligtasan. Siya'y nalaman mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya, dala ng Espiritu Santo kay Maria Birhen at naging tao. Ibinago sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa ating Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at tumulong sa kanan ng Amang makapangyarihan. Paririto siyang muli ng may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mabuhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoong nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasabat niya at pinararangan ng kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahan katolika at apostolika. Gayon din ang isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng namatay at ang buhay na walang hanggan. Sa Diyos sa mga makapangyarihan, ng ibig ay maligtas sa lahat ng tao at makaalam na katotohanan, halina mga kapatid ko, ginigigil at ating idalangin sa Panginoon. Diyos Ama, pakinggan mo kami. Maging tagapagtaguyod nawa ang mga pinuno ng ating simbahan at makataong pamumuhay, tagapagtanggol ng katotohanan at tagapaghatid ng liwanag sa mga nasa kadiliman ng kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos Ama, pakinggan mo kami. Mabuklod nawa sa pagkakaisa ang mga lider ng mga bansa sa daigdig upang maisulong ang kapayapaan para sa lahat, pangangalaga ng kalikasan at pagbabahagina ng mga likas na yaman ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos Ama, mamulat nawa tayo sa mga kailangan ng mga kapatid nating lukha, may sakit at may kamansanan. Manalangin tayo. Diyos Ama, pakinggan mo kami.
Makamdalawa ng mga kapatid natin lumao ang walang hanggang kalinlingan ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos Ama, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos Diyos Ama, Ama, pakinggan mo kami. isinasama natin sa ating mga panalangin ang kaibigan ng Santo Papa para sa buong simbahan, sa lahat ng mga naapektuhan ng karamdamang dulot ng virus na ito, ng COVID-19, para sa lahat ng mga bansa, para sa lubos na paglilinis, pagtatanggal ng karamdamang ito sa lahat ng mga naapektuhang bansa, proteksyon na rin para sa ating lahat na narito. Amang makapangyarihan, ikaw ay aming kalooban at lakas. Bilang tungkol sa aming ngayong dumadalangin, idulot mong ikaw ay aming makapiling. Ginawa mo kami makapanalangin talutin. Kaya ang mga may pagtitiwala namin ay hinihili ay pagkakaroon mong totohanan namin kampi. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan. Amen. Ating gawin ang unang kata. Kunin at tanggapin ang halay ng ito. Mawagihan ang magmula sa kapapanahan ko. Tandaan ang mga puso pagkatinibig mo. Ngayon'y nananuli ng hamon sa iyo. Tinawag na nagmula sa butil at ko at kain na bibigay ng buhay mo. At alam na nagmula sa isang nakalulupas, inumi na bibigay ng kawas. Kunin at tanggapin ang halay na ito, mawagihan ang magmula sa kapapanahan ko. Tandaan ang bawat puso pagkatinibig mo. Ngayon'y nananuli na mahal sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid, kayo pagkahain ito ay kalugdan ng Diyos na mga kapangyarihan sa lahat. Tagapin naman ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapayahan niya karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng iyong banal. Ama naming lumikha, para sa paghahain nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalaking pagdalangin aming namang mahitangal ang pagdiriwang na inulang banal na makikinapan at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng lahat sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalan. Suwayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos sa inyong puso at tibo. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tuwing ang makamatay ko ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Minabuti niyang maging di nakikiba sa amin upang ang sangkatauhang na buhay sa dilim ay kanyang maakay sa magalalim na hahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kaming ipinanganak mo una bilang alipin ng dating pagkapaswanan ay kanyang hinugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maitangkong bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisihawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga pangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kalikasan. Pinagmana ang paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kalikasan. Ama namin banal, ikaw ang lumahan ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, Panginoon banal ng mga kaluluwa ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinag-iisang mo sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niyo, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aming katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa iyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pagkalala sa akin. Ipagmuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay ng iyong pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinahalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at umayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami nagsasama-sama sa paggawa ng dugo ni Kristo ay mabunod sa pag-aaysa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan na namin sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ang lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na hintay na may pag-asang sila muli mabubuhay ngayon din ang lahat ng mga pumano. Kaawaan mo sila at natuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pag-indapatin kaming lahat na makasama sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, ni San Jose, ni San Pablo, Juan Pablo Ikalawang, ni Santa Teresa, ni Santa Marta at lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig na manunugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararatan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng pamarangalan ng pagpuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa pag-umiling na nakagaling na utos at ulo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, ating ipahayag na may kapasto. Ama namin, sumasalangit ka sa mahing ang ngalan mo. Mabasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagawain mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasalat sa amin. At huwag mo kami ipahimpulot sa puso at iyanayang kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at sa lahat ng masama. Pagkaloob ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan mo sa iyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay mo sa iyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasal.
Paglulungan kami ng kayaman ng pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan ka. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. Magbigay tayo ngayon at magbahagi ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na naghahalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawan mo sa amin. Cordero ng Diyos na naghahalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawan mo sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas, ang unang nagmahal sa atin. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo sa kanya ay tatanggap at inahalayahan sa kanyang panalangin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling.